lalabas kami kasi may appointment yung asawa ko sa hearing live. Kasi nga kailangan makita yung kanyang hearing aids. Nag-hearing aids na kasi itong asawa ko. Matagal na dapat itong naka-hearing aid siya kaso he kept putting it off. Pero this time, wala nang hindi pwede na wala kasi nga yung kanyang especially left ear niya mahina na talaga, and also yung right niya na medyo mahina na din, so kailangan talagang mag hearing aid. So ayan, masama ang panahon, may wet snow, I think it's showering or wet snow ba to, so lalakarin lang namin yung hearing live. Malapit lang naman yung hearing live, 5 minutes walk lang away. Kaso dahil nga dito sa kondisyon ngayon, panahon, so kailangan magdahan-dahan ng lakad. Buti na lang at hindi masyadong maginaw. -4 lang. So kaya lang lakarin. Ang takot ko lang yung daan at baka icy. So kailangan dahan-dahan yung lakad. Ano bang advantages and disadvantages of wearing hearing aids? So syempre ang pinaka-advantage is nakakarinig ka ng mabuti kaysa nung dati. Kasi pag kinakausap ko yung asawa ko, hindi niya ako masyadong naririnig. So, kailangan malakas yung salita sa kanya. At kahit na tawagin ko siya na sa malayo, hindi niya ako marinig. But this time, naririnig na niya ako. Well, yun namang disadvantage kasi yung reklamo niya, masakit daw yung tenga niya pag ginagamit niya yung hearing aids. Well, actually, yung left ear lang naman niya ang problema. Yung right ear, okay lang. Walang problema sa right ear. Yung hearing aid niya doon, hindi masakit. Pero yung left, talagang sumasakit ang tenga niya pag inaalis niya yung hearing aid. No, daan-daan ang takbo ng kotse. Siyempre, icy yung daan. Ayan, inaayos pa niya yung hearing aids niya. Ang isa pang dito problema sa hearing aids ay may siya feedback. Akala ko nung una radyo, nung na-realize ko yung pala hearing aids pala niya, nag-feedback pag inaalis niya sa tenga niya. At kung minsan maski nasa tenga na niya, meron pa din, although hindi naman matagal. So siguro kung minsan mali yung pagpasok ng hearing aid sa tenga niya, kaya siguro nagkakaroon ng feedback. So tatanong namin yan ngayon doon sa hearing aid kay Wesley. Ay, Lord. Oh my, akala ko ba nalinisan na to? Hindi pala to nalinisan dito. Can we walk ba? To Oo. Ayan, hindi pala nalinisan yung daan. Baka mamaya yung shortcut, maraming snow. Kita pa sa. Yeah, 5 minutes away lang siya. Pag dito sa shortcut, kaysa doon sa kabila kami dadaan, medyo malayo-layo. Siguro it will take us like almost 10 minutes walk. Dito 5 minutes lang, kaya lang medyo dahan-dahan ang lakad. So I don't think 5 minutes ito, but probably mga 8 siguro. Kasi we cannot walk fast. Ay, naku. Makapal lang, pero hindi malunggo. Slushy. Ganito yung daan, slushy siya. Buti na lang hindi matigas, kasi kung matigas din nakakatakot na madulas. Kanina dumaan yung plowing na tractor, pero kasi tuloy-tuloy yung snow, kaya ayan, nilinisan nila yung kanilang
pathway. So yun nga ang complaint ng asawa ko sa kanyang hearing aid na masakit pag tinatanggal. How sakit ba, Daddy? Masakit. Basta masakit. So ngayon tatanungin namin kung ganun ba talaga ang lahat ng hearing aids. Masakit ba sa tenga? Pero bakit yung isang tenga lang? Ang left lang. So, anyway, yeah, baka meron siyang ma-recommend na mas maganda-ganda na within the price range. Dito yung shortcut. Oh my, hindi nilinisan nung ano. Ay, tractor. Oh my goodness. Na less soft. So magkano ang hearing aids dito? Ito sa asawa ko, ang hearing aids niya is 3,800. Pero ang government may binibigay na subsidy. Oh, ito ha, baka tubig yan dyan, baka madulas. May subsidy na 1,000 for a pair of hearing aids. So, naging 2,800 na lang. Kung kukunin niya itong hearing aids na gamit niya, 2,800 na lang yung babayaran niya na pwedeng hulugan. Diba, Dad? 90 days. 3 months. Yeah, 3 months to pay. Hulugan. Hindi mabigat para bayaran. Or pwede din naman cash, pero buti na yung hulugan para kung may reklamo. Hindi mo pa nabayaran lahat. Oh, wow. Slushy. Well, thank goodness at yun, hindi masyado maginaw. It's -4. So, malapit na kami sa Hearing Life. Not so malapit, but malapit na din. Kami lang ang tao sa daan. Aray, Daddy, hawakan mo ako. Oh, Oh my God, madulas. Oh, walang tao sa daan. Kasi nga, ayan, may isang babae. Yeah. Ano lang, paisa-isa. Ayun. Oh, Daddy, ayun na, basa. Huwag ka daw padalos-dalos. Oh my God. May tao sa likod natin. Nakikita pasa. Nakakatakot, baka mamaya may butas dito. Baka mahulog tayo, mabalian ng buto. Oh my goodness. Andun na yung pupuntahan namin, oh. Na Hearing Life. Sabi ko, i-cancel na lang sana yung appointment namin for today. So next next tomorrow na lang. Kasi masama ang panahon. But then, ito na ang asawa ko. Insistent. So, okay. Ayan na, nandito na kami. Nandito na kami. Yun. Babalik na kami, pauwi na kami. Sandali lang. Oops, bitaw. Malakas ang hangin. Wow. So anyway, yung niya, problema sa hearing aid niya, na-solve din. Pinalitan yung left hearing aid niya, yung dalawang cups na medyo malaki. So pinalitan ng medyo maliit. Right? yes. So parang comfortable na siya ngayon. So we'll be coming back in like 2 weeks, no, more than 2 weeks kasi New Year na, New Year. So sabi ni Wesley, gagawa siya ng yung parang special na parang parang hearing aid din, no, part ng hearing aid. Yeah, hearing aid, pero parang special siya, kind, at libre na daw.
Sabi niya, so ang babayaran, yung ano nga, 2.8. Saan tayo, Dad? Dito tayo daan. Ala, ano naman to asawa ko? Uy, very mahina talaga sa direction. Aray. Baka you want to go to Janhing. Ay. So yun ang istorya namin tungkol sa hearing aid on this very bad snowy day. Ow! Wala na, nililipad na ng hangin yung payong. Ara naman daw to ataranta. Tuba daw ako naman to atarantao. Kabarlego siya tumba kita. Paghintay sila. Nagpa-plow siya doon. Ito naman asawa ko parang sobresaltaw. Espera daw sila. Hindi sila akuran. Eh, akitidar. Tinikimalan. Ano. Kasi, kaya ayaw tubig. Ay, Lord. Taman plow man sila. Pero kay naman Hindi snow kaya. pa. Yeah. Ay, kita, madulas. O tayo dito sa dinaanan, ha? Dinaanan ang aking sapato. Yan, tutap. Yan yata ng snow. Yan. Mantuan na sila. Plow yan. Ang kinay mo siya.